We have the UCM6301, an analog phone, a switch, an IP phone, which in this case a GRP2604P, and a laptop or a desktop, whatever you have on hand. So first things first, you need to insert the power adapter for the UCM. Next, a RJ45 or LAN cable in the LAN port. Insert the RJ11 cable for the analog phone in the FXS port. Analog trunk in the FXO port. The UCM6301 LAN cable to the switch. The IP phone's LAN cable to the switch. And lastly, the laptop LAN cable to the switch. Okay. Okay. Good morning. So, yung pinakita ko po kanina kung paano po yung basic setup ng UCM, IP phone, switch, and isang analog phone. So, ngayon po, papasok na tayo sa UCM or IPPBX. So, by default po, pupunta lang tayo sa likod ng device, tapos kukunin po natin yung password as shown yung sa picture na to. Pag nakuha nyo na po yung password na to, ito rin yung password na lalabas sa, ito rin po yung kailangan nyo check sa ibang Grandstream devices para makapasok sa login page sa website. So, kapag sa UCM, kukunin nyo po itong password na to, then, isi-set po natin siya muna sa static para makita yung IP address dun sa device. So, ito po, sa picture, ginawa nating default is 0160, which is yung default ng UCM. So, maglalagin po tayo. At may port 8089 kasi yan po yung port na ginagamit ng UCM. So, by default, admin. Then yung password po yung nasa picture po kanina. So, input lang natin, DRU. Okay. Kapag kaka-start lang po sa UCM, may pop-up, tapos pinapa-change tayo ng password, network settings, time zone extensions, trunks, routes, and summary. Hindi po natin need gawin to kagad. So, pwede natin i-quit muna. Okay. So, ito po yung dashboard ng UCM. Makikita yung space, resource usage, remote connect, trunks, interface status, and PBX status. So dito makikita na connected tayo ngayon sa switch. Ngayon, pupunta tayo sa analog trunk para i-enable or gumawa ng trunk na sinaksak natin kanina. So, click add. Press natin yung nag-iisang FX support, trunk name, PLDT. Tapos by default, okay na po to, pero inaas namin na sa caller ID scheme, i-press ang auto detect and ang tone and countries gawing
the Philippines. Then click Save and apply. Balik lang po tayong dashboard. Then, makikita po dito na gumagana na si analog trunk, si PLDT. So, gagawa naman po tayo ngayon ng extension or yung mga phone numbers na allotted para sa analog phone or FXS. So, by default, extension 1000. Pero, gagawin pala nating FXS extension. So, extension type, FXS extension. Extension number, 1000. FXS1, import. Then, click Save. Apply. So, since connected na po ito nung una, kita dito pa lang, ideal na kagad yung status. So, ibig sabihin, pwede na siyang kumana. At kung inangat nyo yung phone ngayon, may ringtone na siya or dial tone. Ngayon, gagawa naman po tayo para sa mga SIP phones na extension. So, mag-add po tayo ulit. Yung default na SIP extension po. So, since isang phone lang po ang kinabit natin, isang extension lang gagawin natin ngayon, 1000. Then sa SIP password, ito po yung need nyong baguhin na mas madali muna para lang sa basic setup. So, gawin lang po natin admin at 123. Then click Save. Apply. So, ngayon po, naalala na kapag brand new GrandStream device, kailangan puntahan yung password ng IP phone. So, hindi ko na po Sarap. kinuha yung password kasi po, basta meron kayo nung IP address ng phone, as shown here, 0161, pagka-login nyo po or pagka-enter nyo po nung IP address, tapos pagka-type nyo po ng default na admin, may magpa-pop up sa phone ng password. So, input lang po natin, V40. V40. Tapos, for basic setup, gawin lang po natin yung alam yung password. Okay, so bibilis lang po natin to. Ang kailangan po tandaan sa lahat ng model ng IP phone sa GrandStream is gawa lang tayo ng isang account. So, edit po natin account 1. I-click yung account active. Ilagay yung SIP server IP address, which is 160 yung dulo. Yung user ID, so 1001 po yun. Then yung password po na ginawa natin, iba kanina. Save and apply. Applied successfully. Pwede tayong pumunta ng account status. Tapos dito, makita na na-setup na siya. And pagbalik po natin sa UCM, ideal na siya. So, itong dalawang devices na po, pwede na sila magtawagan with each other po.
Ngayon, isa-set po natin ang analog trunk. I meant, na-setup na po pala kanina, isa-setup natin po yung capability ng trunk na magkaroon ng inbound and outbound calls. So, dito lang po sa gilid, may choice po tayo ng inbound and outbound. So, unahin na po natin ang inbound. So, we click add. Kuha po tayo ng name, PLDT in. And by default naman po, ang kailangan lang i-edit is yung default destination, tapos you can choose kung anong available. So either 1000 or 1001. Then click save. Apply. So by this setup po, basta may papasok na call, ang unang pupuntahan parati po niya ay si 1000. Sa outbound po, pag palabas po, we click add. PLDT out as a name. Privilege level po at least dapat internal. Ang pattern po, so sa basic lang po, kailangan po nating basahin to, i-highlight lang po yung pattern, tapos yan po yung instructions. Pero po, para mas mapadali, ang basic setup po is _x. Ang meaning po nito is all calls and digits po, number patterns po, i-accept niya. So for testing or initial setup, ito po talaga dapat ang unang gawin para ma-check kung gumagana. Then, sa baba po, yung trunk na gagamitin po niya para makatawag palabas. Then, click save. Okay. Apply. So, para po ma-testing to, pupunta lang po ako ngayon sa active calls. Tapos dito makikita na itatawag ko po si 1001 kay 1000. So, ibibidyo ko lang to. Sa labas. And tatawagan ko si 1000. Sandali lang po. Okay. Start ko lang kasi video. So dito po lalabas na si 1001, tinatawagan si 1000. So yan po, makikita nyo na nag-connect sila at kinakount rin niya po yung time. So bababa ko lang, pabaliktarin ko ng konti. Si 1000 ngayon, tawagan ko si 1001. Yun. So answer. So yan po, nagsisitawag na sila. Ngayon, yung last demonstration ko po ay kapag tatawag ako sa palabas. So, pwede nyo rin ditong gawin na i-hang up yung call. Capability rin po yan ng UCM. Okay. Then, tawag ako palabas.
Ay, sus. Yan po, nakakatawag siya palabas. Then pa-inbound po, tawag lang ako. Yan po. So, currently ako po yung tumatawag kay PLDT, tapos sa extension 1000 po bagsak niya. Sa dashboard po 'pag pumunta rin po tayo, makikita na active si analog phone at active si analog trunk. So yun po ang basic setup ng UCM na may isang IP phone, isang analog phone, isang analog trunk. Tapos gumaganang inbound and outbound routes po. Thank you po. Yun na po.